may tindahan kagaya ng kay Ate Tintin? Meron din bang mga ahente na nagdi-deliver sa'yo? O syempre, gusto natin yan kasi medyo relax tayo doon, hindi tayo mapapagod. At medyo mura rin ang kanilang inaalok na produkto. At syempre, yung serbisyo nila, yun ang gusto natin para hindi tayo mahirapan. Pero paano kung ang iniisip mo na makakamura ka ay hindi pala totoo? Na kapag kinompute mo, parehas lang doon sa grocery store na binibilhan mo ang presyo. Oh, mga kasari, nalinlang ka rin ba ng ganyang ahente? Siyempre meron yan. Kaya nga merong isi-share si Ate Tintin, lalo na sa mga wala pang tindahan. Sana makakuha kayo dito ng kaunting idea mga kasari. Pero siyempre bago tayo mag-umpisa, pakipindot mo na ang subscribe button na yan, sisi. Lambing na lang ni Ate Tintin. At siyempre pa, kung hindi ka busy, palike na rin ang video na ito at pakishare na rin please. May please na talaga. At siyempre, tayo nang mag-chismisan. Sa mga kasari, ito ay na-experience ko siguro mga isang buwan pa lang mahigit dahil busy ako nung time na yun nung sinabi sa akin ng ahente, so hindi ko masyado binigyan ng pansin. Pero ngayong nagkalkal ako, napansin ko, abay sayang pa rin mga kasari. At pagka nagde-deliver siya sa akin, sinasabi ko ito sa kanya, hindi siya nakaka-imik kasi totoo naman talaga yung aking mga punto. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, tuluyan mo na bang aalisin sa landas mo si ahente? Ibig kong sabihin, hindi ka na mag-order sa kanya. Pero syempre, ito yung mga dahilan, mga kasari, kung bakit medyo naglaylo ako doon kay ahente sa pag-order. Pero hindi ko alam kung kayo ay ganito rin. So, una mga kasari, sa totoo lang, kapag bibili kayo ng item kay ahente, syempre lagi ninyong itatanong doon sa resibo niya. Kunwari halimbawa, si kape, ang bigay niya sa atin ng kape na single ay 10 pesos. Doon sa resibo nakalagay 10 pesos. Di ba? Tanungin mo kaagad si ahente, eto bang 10 pesos na ito ay pasok na ba dito yung VAT o yung tinatawag nating value added tax? Mga kasari, mahalaga ito kasi syempre doon mo malalaman kung ilan ang ipapatong mo at kung magkano ang kikitain mo sa iyong produkto. Mahalaga ito. Baka hindi nyo ito ginagawa, sisi ha? Malulugi ka. So, ngayon, pag sinabi ni ahente na yung 10 pesos na yan, ma'am, na presyo ng kape na single ay nandyan na po yung tax, kasama na po dyan. Abay, okay yun. Kasi hindi ka na magtototal pa, magdadagdag pa ng ilang porsyento, mga kasari. So, sa 10 pesos na yun, kung nandoon na yung VAT na tinatawag, so magdagdag ka na lang ng kung ilan ang gusto mong magiging presyo ng iyong kape pag binenta mo. Sabihin natin, tutubo ako ng 3 pesos. Alam mo na kaagad na sa single na kape, ang isang piraso may 3 piso ka na kaagad na tubo. Pero kung tinanong mo si ahente na yung 10 pesos ba yung na presyo ay nandoon na ba yung VAT? Pag sinabi niyang hindi pa po. So eto na ngayon, kadalasan hindi ito pinapansin ng mga ibang maliit na sari-sari store. Pero kung may malaking sari-sari store, sinabi natin medyo malaking tindahan, ang mga karamihan sa mga nagtitinda ay alam na nila ito. Pero kung baguhan ka pa lang sa pagtitindahan o baka matagal ka na pero hindi mo to pinapansin, pansinin mong maigi ang resibo. Halimbawa ulit ang 10 pesos na kape na single, 10 pesos ang binigay ni ahente, pero sinabi niya sa'yo, hindi pa yan nakasama dyan yung VAT, mag-compute ka na. Para sa mga baguhan pa lang, mga kasari, sa pagtitindahan, halimbawa 10 pesos ang sinabi ni ahente, pero hindi pa kasama yung VAT, syempre, idagdag natin. Tanungin natin si ahente, ilang porsyento ba ang VAT na ipinapatong ninyo? Dito sa amin, kadalasan ay 12%. So, pag 10 pesos times mo ng 12%, so equals 1.2. So, ibig sabihin, piso and 20 centavos. So, sa 10 pesos, magdadagdag ka ng 1.20. So, magiging 11.2 kasi 10 pesos yung presyo plus yung VAT niya na 1.2 which is 12% yun, so magiging 11.2.
So, pag nakita nyo, syempre, ang magiging presyo na ng kape na single kasi dadagdagan pa natin ng VAT, ha, mga kasari. So, 11.2. Pag 11.2, saka ka pa lang pwedeng magpresyo doon. So, magiging, depende sa'yo kung ilan na ipapatong mo doon sa single na kape. So, 11.2 ang puhunan mo, mga kasari. So, ilan na ipapatong mo. So, sabihin natin 11.2, gusto ko atitin ay magpatong ako ng 3 pesos. So, plus 3 pesos. So, magiging 14.2. At dahil may 0.2 siya, wala naman tayong panukli na 80 cents. Ay syempre gagawin mo ng 15 pesos para walang butal, buo-buo lagi, mga kasari. So mangyayari, ang tinubo mo doon ay 15 pesos minus 11.2. So ang tinubo mo ay 3.8. 3 piso at 80 sentimo. Mga kasari. So, mahalaga na malaman ninyo kapag kayo ay binibentahan ni ahente, kapag dinideliver na sa inyo yung item, kung yun bang presyo nila ay nakapaloob na doon yung VAT o hindi pa. Kapag hindi pa nakapaloob, tanungin ninyo ilang porsyento ang ipinapatong nila. Kasi, saka lang kayo magpipresyo. O bakit ba ito yung topic na titintin? Kasi napansin ko, mga kasari, sa iba, dahil sa akin maraming mga ahente na nagdi-deliver, halos lahat ng ahente ko, ha, mga kasari na nagdi-deliver sa akin, pag nagbigay ng presyo dun sa resibo, kasama na doon yung VAT. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-compute. Pero itong bukod tangi lang talaga itong isa, mga kasari. Bukod tangi siya, na kapag nagbigay siya sa akin ng paninda, tinitingnan ko sa resibo, nakikita ko sa baba, may plus pa, may additional pa. Sabi ko, bakit ito yung total niya? Dapat dito sa taas. Sabi niya, kasi po, hindi pa dyan kasama yung VAT. So, maging aware kayo dyan sa inyong resibo, sa inyong paninda, sa dinideliver sa inyong produkto, mga kasari, ha. Baka imbis na ikaw ay tumubo, ikaw ay palugi, sayang naman. Kahit pa sabihin niyo at 10 piso lang naman yan, ay kahit na, ha, kung yung mayayaman piso ay kailangan niya nila, o di ba? Sabihin na natin, ha, sa mga nakapagtrabaho na diyan, naging kahera, kasi si Ate Tintin bago naging gwardiya, naging kahera ako, ultimo piso charge yan pag kulang, mga kasari. Binabayaran niya ng kahera. Ay mayayaman na ngayon na tayo pa kaya, ha? Mga small time tayong tinatawag o nasa masa ang ating pamumuhay. Kaya mag-ingat kayo, mga kasari, ha? Laging i-check ang inyong resibo. So, ito na nga ang na-experience na titintin. Sabi nung isa kong ahente, ma'am, bukod pa dyan sa value-added tax na yan, ha, na pinagagawa niya na hinihiwalay niya ang computation. So, kung hindi ka marunong mag-compute, nakaka-confuse. O, diba? Ito na, mga kasari. Sabi niya sa akin, ma'am, pag nag-deliver po ako, baka mapansin ninyo, meron po kaming additional charge dyan. So, may additional na naman na charge siyang ibinigay. Sabi ko, para saan ba yan? At ito pa, mga kasari, ha, sa isang item, 2%, abay malaki na yan, mga kasari. Samantalang sa pawn shop, sa Palawan pawn shop, 3% ang patong nila. So, malaki yan, mga kasari, lalo na sa ating mga may maliit na tindahan. O kung sasabihin mo, Ate Tin, may maliit lang naman yung binili ko sa kanila, so maliit lang din yung 2%. Ayan ang inakala mo. Pero paano kung marami kang binili? Di malaki rin yung 2% na yun. Talaga itong mga ahente na ito, mga, hindi ko nila lahat, ha, pero may mga ahente na ipapasok ka nila sa banga. Minsan, yung tinatawag nilang ginigisak ka sa sarili mong mantika. Pambira talaga. Kaya, pag hindi ka marunong mag-check ng iyong resibo at magtingin kung ano pa yung dinadagdag nila dyan na bayarin mo, ha, ay palugi ka, sisi, ha. So, eto na share ko lang dahil na-experience ko itong mga isang buwan pa lang ang nakakaraan, mga kasari. So, eto na ngayon, 2% ang pinatong niya sa akin. So, tinotal ko, ha. Hindi ko alam kung ano yung 2% na yun kasi abbreviation lang yun nilagay niya doon na hindi ko naman maintindihan yun, ha. Sabi ko, ito ba ay delivery charge o ano ba ito? Sabi niya, hindi, ma'am, marami siyang paliwanag pero ayaw niyang i-direct to the point kung ano ba talaga yun. So, basta ang sa akin, meron talagang charge na kung ito total mo, ha, mga kasari, yung binili mo sa kanya at ikukumpara mo doon sa grocery store na pagbibilhan mo ay halos parehas lang. Minsan, naisip ko, kailangan ko pa bang
bang kay ahente pa mag-order kasi mas halos magkapares na sila ng presyo ni ni grocery store. Samantalang kay grocery store may mga card pa yan, may mga puntos-puntos pa. At higit sa lahat, hindi ko kailangang mag-order ng marami kay grocery store. Kay ahente kailangan kasi may target doon na dapat ito yung bilhin mo sa kanya para medyo mababa. Paano yan? Nagdagdag na siya ng 2% ngayon sa akin. Akala niya, mautakan niya ako. So, eto na. Kinausap ko, sabi ko, alam mo, yung presyo ninyo at saka doon sa grocery store na aking pinagbilhan ay halos magkaparehas na. O, anong sagot niya sa akin? Kasi ma'am, sa inyo, door to door naman pag diniliver. Sabi ko naman sa kanya, oo, door to door. Pero, kailangan kong bumili ng marami sa inyo kasi mayroon kayong tinatawag na target dapat yun ang bibilin sa kanila. Samantalang kay grocery store, hindi naman. Pangalawa kako, lagi naman ako sa palengke. So, okay lang kahit mamili ako. Kasi yung pinatong nila na 2%, halos katumbas na rin yun ng gasolina ko. At saka hindi ko pa kailangan na marami ang bilhin ko kay grocery store kasi nga wala naman silang kota-kota unlike kay kaahente. So hindi ko alam mga kasari kung kayo ay na-experience nyo yan. Pero ang masasabi ko, maging mapagmatsyag, maging maurirat sa inyong resibo. Tingnan at ano ba ito mga pinandadagdag nila na ito, kailangan ba talaga ito? O baka ginigisa ka na niya sa sarili mong mantika mga kasari. Kaya sa mga wala pang tindahan dyan na nagbabalak, mag-ingat sa ganito, ha? Hindi ko naman sinabi na yung ang ahente na yun ay Churbanes. Sabi nga ng mga ayoko na lang munang pangalanan kasi malaking kumpanya siya. Pero syempre, nakakapanghinayang kasi malaki pa rin yung 2% na yun na ipinapatong nila sa atin. Na kung bibilhin mo naman yun doon sa grocery store ay halos magkaparehas lang ng presyo. Isa pa, sa kagaya kung lagi ako nasa grocery store mga kasari, ay okay lang sa akin kasi na kahit doon na lang ako mamili. Bakit? Syempre, yung aking pera ay hinahati-hati ko rin naman at hindi ko kailangang bumili ng marami para lang maka-discount mga kasari. So, iiwan ko yan sa inyo, yung mga ganyang klase na yan. Nasa sa inyo kung paano ninyo didesisyonan kung kayo ang nasa kalagayan ni Ate Tintin. At malamang baka nangyayari yan sa inyo, hindi nyo lang napapansin, kaya tingnan maigi ang inyong resibo. Pag may dinagdag sila dyan, tanungin ng maigi. Imbestigahan mo yung ahente na yan. Mga kasari, char lang. Pero, syempre, sayang pa rin yung 2% na yung mga kasari. So, paano hanggang dito na lang si Ate Tintin? Sana kahit papano nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting idea ukol sa kung ano ba ang pinagagawa ng ibang mga ahente sa ating mga may tindahan, ha? Baka ginigisa kanya na. Hindi mo pa nalalaman, mga kasari. So, paano? Sana pa-like ng video na ito, mga kasari. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe ka na para magmaritesan tayo. At sa mga subscriber ko dyan, thank you ng marami, mga sisi, mga brother. At syempre ba, kagaya nga ng palagi sinasabi ni Ate Tintin, mag-iingat tayong lahat palagi, mga kasari.